Mula sa isang construction site, kasalukuyan abala ang mga taong nagtatrabaho doon. Nakatanggap ng tawag ang isa sa nagtatrabaho doon, habang sinagot ng lalaki ang tawag, mula sa kanyang telepono, patuloy ito sa pagpupunas ng kanyang pawis. Nagtanong ang nasa kabilang linya kung bakit wala pa ito. Vicky, so, bakit di mo pa rin ako pinupuntahan? Sorry bro, maingay dito kaya hindi kita narinig ng maayos, ano ba ang meron? Wala naman, habang pinaglalaroan nito ang pindutan ng hawak na ballpen. Ang ibig kong sabihin, kailangan ko pa ba ng dahilan para tawagan ang kapatid ko? Gusto lang kitang makita, ngayon ba? Medyo busy ako ngayon eh. Anong ibig mong sabihin na busy ka? My God, tignan mo nga. Bahagyang sigaw ng isang lalaki, na maririnig ang sinabi nito sa background ng telepono. Ano ang ginagawa ninyo? Sinisira nyo lahat. Hindi ba ang sabi ko wag niyong ibuhos ng ganyan? Lahat ng ito ay lulutang hanggang sa ibabaw, patuloy na sabi ng lalaki. Habang tinitignan nito ang ibinuhos na semento sa lupa na may mga nakalubog na bangkay. Sa bagay, darating ka man o hindi, sabihin mo na lang. Patuloy na sabi ng kanyang kapatid, ngayon ba? Maya-maya pa ay napalingon nito nang biglang bumukas ang pinto, at humagis ang isang lalaki sa lapag. At lumabas ang isang lalaki na may malaking katawan. Kayo mga fucking South Korean, sabi ng lalaki habang hawak ang tali na tila galing sa pagkakatali sa kanyang kamay, at kutsilyo sa kanya kanang kamay na ginamit sa pagkakaputol ng tali, para makatakas ito. Ang lalaking ito ay member ng North Korean 525th Task Force Unit, si Lee Yong-chul, total of 4 infiltrations to South Korea. Itong putya kami na ito. Itong putya na nakakawala, makikita palaban ng lalaking si Lee Yong-chul, at ang nasa sahig ay may tama sa dibdib. Sige, pupunta ako mamaya, pagtatapos na sinabi ng lalaki sa kausap sa telepono. Gaano ba kalala ang sugat mo, newbie? Maayos naman ang lahat. Pero hindi naman ganoon kalalim, agad kumilos ito para habarin ang damit na nakapatong sa kanyang orihinal na suot. Ganoon ba? Lumantad ang kanyang kasuotan na isang sundalo. HID Special Task Force Northern Korea Operation Unit Leader. Big Yeso, North Korea, Expedition for 4 years, total of 12 expedition. Gaano katagal ito? Tumataya ako ng 10 segundo. Anong ibig mong sabihin 10? Dapat siyang humawak ng hindi bababa sa 30 segundo. Kuha mo, ikaw you fucking bitch, sabay sugod ng lalaki. At iwinasiwas nito ang hawak na patalim, agad na kailag ang ating bida. Na hindi naman napaghandaan ang pagbuelta nito, na agad sinikuan ang lalaki sa mukha. Nang makabawi ay lalong nagalit ang lalaki na pinagdikit nito ang ngipin, dahil sa tinamong sugat sa putok na labi. Biglang napadilat ito ng mata, nang sumunod na atake nito, ay umigkas ang malakas nitong kamao, na tumama sa kanyang mukha. Bumaksak ito na tila wala ng hininga, at nang matapos ay kinuha muli ang nakapatong na jacket kanina, at muling isinuot ito. Gamutin ang baguhan at tapusin ang eksenang ito. May pupuntahan ako, sabi ng ating bida sa kanyang tauhan. Agad sumunod ang mga inutusan nito at pinagtulungan buhatin ang lalaki habang isinakay ito sa isang kartilya. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko masabi, kahit kanino, kung ano ang ginagawa ko para mabuhay. Habang tinignan pa ang lalaki na putok ang bunganga na nakadilat pa ang mata. At iyan ang dahilan kung bakit ko laging sinasabi na isang labor ang trabaho ko. Lumipas ng ilang sandali, nakarating na ito sa isa hotel. Habang naglalakad ito sa hallway ay agad hamarang ang staff doon. Excuse me sir, sorry pero nakabook na ang lugar na ito, meron akong meeting dito. I'm sorry, dito ba sa restaurant namin? Ngumisi ito na tila hindi ito pinaniwalaan. Sir, hindi ka man lang sumunod sa dress code, kaya mas mabuti ay umalis ka na please. At habang nag-uusap ito, lumabas naman mula sa isang restaurant ang kanyang kapatid na tumawag kanina sa telepono. Hey, my bro, ano ba ang ginagawa mo dyan? Sabay kaway nito. Hindi mo ba sinabi sa kanya na makikipagkita ka sa akin? Mabilis na lumapit ang lalaki at pinakilala ito sa staff ng restaurant. Bro, ito ang kapatid ko, may problema ba? Tanong nito sa staff, wala naman di ba? Agad naman yumuko ang staff at humingi ng paumanhin. Pasensya na po sir, hindi ko alam na kasama ka pala niya. It's okay, pumasok na tayo.
sabi ng ating bida na agad umuna ito, naglakad papasok sa loob ng restaurant. Sumunod ang kapatid nito, at tinapunan ng tingin ang staff ng nakangiti, bago nagbitiw ng salita. Safety first, gusto ko yan. Samantala, galit na galit ang isang lalaki, na napatayo pa habang kausap ang kumakain ng ramen na sama niya sa lamesa. Paano nangyari ito, habang nakapatong ang dalawang kamay sa ibabaw ng lamesa? Bakit, tayo, sa unang pagtitipon, na mayroon tayong 3 buwan at puro frozen pork lang ang nakukuha natin? Galit na sabi ng lalaki na tila ba ayaw pa magpapigil sa tinitimpi nitong galit. Sinabihan kami ng manager na maghintay at sigurado siyang may ibibigay siya sa amin. Nahawak ang inumin na nasa lata, mahal ko ito. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng karne, na tila baliw na takam sa karne. Maari kang magkaroon hanggat gusto mo basta pinaghirapan mo. Dapat sumunod na lang ako sa manager, dapat masarap ang kinakain niya, habang binubuksan ang mga bote ng beer. Narito na sila, pumarada ang sasakyan sa tapat nila, at bumaba ang taong sakay noon. Sir, manager, welcome back sir, na sumaludo pa. Mukhang mabilis ka, sir, chief, narito ka na? Sorry nakapagsimula na kami uminom bago ka dumating. Sorry boys, ito ay medyo mahalagang proyekto, ngunit nais kong manatili ako para sa isang usapan. Teka, wala dito si Leader Bekisu, lumabas siya kaninang maaga para sa mahalagang dahilan. Damn, siya lang nagpapahirap sa trabaho ko, na agad may dinukot sa loob ng coat. Isang baril ito na agad itinutok sa isang lalaki. Ikinabigla ito ng lalaki, pero agad din ito ipinutok sa ulo. Maging ang iba pa ay nabigla sa nangyari, agad dumating ang iba pang sasakyan at ang iba ay binuksan. Nito ang sasakyan nakatago doon ang mga sakay, ay mga armadong mga sundalo, na nakagas mask, at may mga dalang Armalite na baril. Nagsibaba ito, at agad pinalibutan ito at itinutok sa kanila ang baril, muling ikinasa ang baril ng lalaki na tinawag nito Chief, agad naman nabigla ang mga grupo na nagkakasiyahan kanina lang, hindi nila napaghandaan ito na ang mismo kikitil pala sa kanila ay ang ginag-alang nilang pinuno, ngayon ay binabaklas na namin ang aming maliit na espesyal na unit, at lahat kayo ay gumawa ng magagandang trabaho, sabay kasa ng baril. Samantala sa isang restaurant, habang nakahain ng masarap na putahe, na sinabayan pa ng kilalang alak. Hey Becky Sue, gusto ko ay magsama tayo sa iisang trabaho. Hawak nito ang isang business card, matapos ay inilapag ito sa lamesa at itinulak ito sa ating bida. At bakit ganito ang suot mo? Isa kang sundalo pero ang suot mo ay isang pang-construction na damit. Tulong ito ng isang military sa sibilyan? Tinutulungan pa ba ng mga sundalo ngayon, ang mga sibilyan? Kumikita ako ng napakaraming pera sa pamamagitan ng negosyo, at nakikita ko ang aking kapatid na naghihirap mula sa pinakamababang sahod, at paano ako mananatiling tahimik. At hindi naman mahirap pamahalaan ang ilang mga restaurant, at ikaw Mr. Safety First, makinig ka, sige, pag-iisipan ko ito. At habang nakikipag-usap sa kapatid tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon, agad niya kinuha ito at tinignan kung sino ang tumawag. Hyong, excuse me, sasagutin ko lang ito, nakikinig ka ba? Agad iniwan ng kanyang kapatid para sagutin ang tawag mula sa telepono, nagpunta ito sa CR at doon sinagot, yes, ito si Becky Sue. Leader nasiyahan ka ba sa pagkain ngayon? Shein, bakit ganyan ang boses mo? Kumain kasi kami ng masarap nang wala ka, naparami siguro ang nakain ko, kaya hindi maganda ang pakiramdam ko. Lee Shein, tumigil ka sa pagbibiri mo, sabihin mo sa akin, ano ba nangyari? Leader sinabi nila sa amin na lahat kami ay blackout. Na kahit nahihirapan ang duguan nitong katawan ay pinilit pa rin masabi ang gustong sabihin. Lahat sila ay patay na, ano ba ang, tulad ng sinabi ko sa iyo na may hindi tama. Si Manager Guang ang putang inang hayop na yon, pinagtaksilan tayo. Hindi agad makapaniwala ang ating bida sa nalaman niya agad kumilos para umalis. Kumubli ka muna dyan. Pupunta agad ako dyan, hindi, kalimutan mo na, tumakbo ka na. Mahahanap ka nila, bilasan mo na, napatulala ito sa nalaman, at maya-maya ay nang lumo ito na tinawag ang kasamahan, na ang nasa isip niya kung paano ito maililigtas, napahawak ito ng madiin sa lababo na tinawag ang pangalan ng lalaki.
Ni Shion, maya-maya ay muling tumingin ito sa hawak na cellphone na tila umaasa pa ito na maililigtas ang iba pang kasamahan. Samantala mula sa labas ng restaurant, isang lalaki ang natila buo ang kumpiyansa na pumasok doon. Napansin nito ang isang staff ng restaurant na nakatalaga sa pintuan na nagsisilbing hadlang na kung pwede o hindi pwedeng pumasok sa loob ng restaurant yun, nakangiting umarap ang lalaki at humingi ng paumanhin sa pagharang niya. "I'm sorry sir, bawal pong pumasok ngayon," at hindi pa man natatapos ang sinasabi ng staff ay mabilis ang naging kilos ng lalaki, habang hawak ang matalas na patalim. Sa isang kisap mata ay nalampasan niya ito, na hawak ng mahigpit ang patalim, at sa pagkakatayo ng staff ay biglang sumirit ang duguan leeg nito. At parang walang nangyari na tuloy-tuloy pumasok ang lalaki. Samantala sa loob ng restaurant habang nakasubsob ang kapatid ng ating bida sa lamesa, na ipinahinga ang tila pagod ang antok na naramdaman, nagising ito nang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, inakala niya na ito ay ang kanyang kapatid, agad inangat ang ulo. "Bumalik ka na," ngunit nabigla ito sa nakita na tatlong lalaki, na may takip sa mukha, at ang isa ay malapit sa kanya. Habang hawak ang isang patalim, itinaas nito ang hawak na patalim, at sumalamin doon ang kanyang mukha sa sobrang talas nito, na tila nakahanda ito para kitling ang kanyang buhay. Samantala mula sa banyo, mabilis tumakbo ang ating bida na tila ito ay naghahabol ng oras nagbaka sakali may maisalba pang buhay. Agad inisip ang kapatid kaya lalo itong nagmadali, ngunit napahinto ito sa gitna ng kanyang pagtakbo. Nakaharang sa kanyang daraanan ang ilang kalalakihan na armado at may takip sa mukha. "Nandoon ang kapatid ko," yun ang kanyang nasa isipan. Becky So, nakumpirma na ang target, simula na ang elimination. Agad sumugod ang lalaking may hawak na patalim. Nailagang niya ito at nahila ang kamay bago ito pinatamaan ng suntok, mabilis nitong naaga ang patalim, at agad hiniwa ito sa mukha, pabaksak na ito nang sumunod na sumugod ang isang lalaki, mabilis niyang iniwasan ang pag-atake nito. Sabay dakma sa hita nito, napasigaw ang lalaki at nabigla sa nakita, nakatarak ang hawak na patalim, tagos ito sa suot na sapatos, mabilis hinugot ito, na tumalsik ang duguan paa na ikinatumba ng hangal. Matapos ay tumayo ang ating bida na tila pinasadahan pa ng bahagya ang hawak na patalim. "Masyadong simple ang galaw ng patalim mo," sumunod ay naghubad ito ng jacket. Matapos ay inihanda nito ang hawak na patalim, na tila ito ay naghamon at, muli, agad sumugod ng sabay-sabay ang mga hangal, sinalubong ng ating bida ang kutsilyo hawak ng kalaban, mabilis nitong naitarak ito sa leeg ang isa. Matapos ay sumugod ng sabay pa at sumabay pa ang iba pa, hanggang nahiwa ito sa may balikat, pero hindi niya ito ininda, patuloy pa rin itong lumalaban bahagyang lumingon ito, sa likod at tila tinignan nito, kung ilang lahat. Samantala sa construction site, habang nakatanaw ang isang lalaki. Lumapit ang tauhan nito, "Tapos na ang lahat dito sir. Paano si Becky Su, isang bagong special na unit ang nag-asikaso ngayon, kaya dapat nilang i-report." Patuloy na nagsigarilyo ang lalaki, worry na napakalalim ng kanyang iniisip. Ang isa ay hindi sapat, hindi pwede, samantala. Habang hawak ng mahigpit ang patalim, "Send one more unit." Matapos makipaglaban ang ating bida sa mga assassins. Maririnig ang boses sa isang walkie-talkie, patayin ng bawat saksi na kasama niya, Hang. Bigkas nito sa pangalan ng kanyang kapatid, nang marinig ang sinabi sa walkie-talkie. Samantala sa loob, natanggal ang salamin ng kanyang kapatid habang nakikipaglaban ito. "Ngayon hayaan mo na magtanong ako sayo, sino ka para manghimasok?" Habang hawak nito sa ulo ang lalaki at ang patalim ay nasa leeg nito. Sa aming munting hapunan, sabay laslas sa leeg nito. Tumalsik ang dugo nito nang hilahin nito ang hawak na patalim, dapat pala ay hindi ko muna siya agad pinatay ng ganon. Habang nakatayo ito, muling nagsalita ang nasa walkie-talkie. "Beck," nagtaka naman ang kapatid ng ating bida nang marinig ang kanilang apelyido, na binanggit doon. "Ano ito, kapag nahanap mo na si Beck, Brew, gumagamit na ba ng ganitong bagay ang mga gangster ngayon?" Na tila ito ay naghahanap ng kasagutan, "Patayin, si Beck So, sa sandaling makita mo patayin siya." Inuulit ko, patuloy na maririnig ang salitang yon, sa walkie-talkie. Habang nagpunas ng mukha ang kapatid ng ating bida, ngayon lang, muling umugang ang walkie-talkie,
patayin si Bekiso. Kapag nakita ito, patayin sino, patuloy ito sa pagpupunas ng mukha. TS Financial Group CEO, Baek Do-kyung, boss of Taesan, Tripartite Organization. Samantala, ang panghuling atake ay hindi na nabigyan ng pagkakataon mabuhay pa, agad sinaksak ito ng ating bida. Matapos ay agad itong tumungo sa kanyang kapatid, bahagyang nagulat pa ito nang makita nito ang mga patak ng dugo. Agad tinawag ang kapatid, "Hang, ayos ka lang ba?" Patuloy na nakatungo ang kanyang kapatid na si Hang, hawak ang kanyang ulo na nakalugay ang mahabang buhok nito. Bekiso, tawag nito, matapos ay tumayo ito, habang ang kanyang kamay ay hawak pa rin ang kanyang ulo, at ang isang kamay ay may hawak na patalim. Bisita mo ba ang mga taong ito? Lumipas ang mga oras, habang lula na sila ng kotse. Patuloy nakasubsob si Hang sa kanyang mga kamay na nakalugay pa rin ang mahaba nitong buhok. Kaya, habang sinulyapan nito ng kanyang driver sa rear mirror, "Ikaw ay, hindi matuloy ang gusto sabihin nito," habang nakasubsob pa rin ito, ay patuloy ikinukumpas ang mga daliri na parang gigil na handang sumabog pero nandoon pa rin ang pagtitimpi. Ano nga ba ulit yun sinasabi ko? Nakatago po, sir." Sabay abot ng driver ang kanyang kamay na may nakasuot na goma. "Kung nahihirapan ka, pwede mo siyang tawagin impormante." "Tama ka, isang impormante," sabay kuha ng goma sa palso ng driver. Matapos ay ipinusod nito ang buhok, kaya ang ibig sabihin, hindi ka ordinaryong sundalo, ngunit isa kang impormante. Isang taong pumunta sa North Korea at pumapatay ng mga lalaki. At hindi ka lang gangster kundi boss ka ng Taesan Tripartite Organization. Pangangatwiran ng ating bida sa kanyang kapatid, na nakatukod ang dalawang siko sa hita nito na bahagyang nakayuko. Hindi ito kapanipaniwala, patuloy na pinusod ang buhok nito. "Parang mayroon interesante sa buhay ng kakambal ko. Maari ba na ibaba mo ako sa paligid sa lugar na ito? Anong nangyari sa iyo at bigla kang nagkaganyan? Hindi mo ba nakita yung mga tao doon? Kung kasangkot ka sa akin, malalagay ka rin sa panganib, at hahanapin nila ako hanggang sa mamatay ako." "Go, tama ka, nakakatakot ang boss ng gang, kaya ihahatid na kita dyan, mabuti pa, ihahatid na kita sa harap ng police station doon, para madali ka nilang mahanap." Sabay turo ng daliri nito, "Hang, seryoso ako, hindi ito isang biro, nandito na tayo. Kaya bumaba ka na dyan." Agad bumaba ito sa sasakyan at lumakad ng palayo. Tinawag niya ito ngunit hindi ito lumingon. "Hang naman. Bahala na ako, kahit anong mangyari," pakiusap nito, na pilit ipinaliliwanag sa kapatid. Bigla itong huminto, at binigkas ang pangalan ng ating bida. Yiso, mula sa hinintoan lugar, na patuloy naglakad, at makikita doon ang mga tao na abala, sa pag-asikaso ng taong namayapa, bitbit nito ang mga dalang bulaklak, mula sa punerarya. At sa mga presensya ng mga taong abala, sa pag-aasikaso ng taong namayapa. Sa pagtawag ng kanyang pangalang, ay huminto ito, at humarap at inilagay ang dalawang kamay sa baywang, at humarap ito sa kanya. "Sa tingin mo ba nagbibiro ako ngayon? Ano ba ang lahat ng ito? Dumating ka na, Director Nim. Kara-rating ko lang sa oras, inihanda ko na ang lahat gaya ng hiniling mo, at naplano ng ganap na matapos sa loob ng 2 oras. Yiso, ang lahat ng ito ay malulutas kung ikaw ay mamamatay." Tumingin ito sa kapatid, na parang nalilito pa rin sa ginawang plano nito. Kinuha ng kanyang kapatid ang kanyang larawan ng may laso na kulay itim na tanda na ito ay pumanaw na. "Tapos ay mamamatay ka." Bahagyang nagulat ang ating bida, napatingin pa ito sa kanyang larawan, na inilagay sa ibaba ng isang Buddha, matapos ay muling nagsalita ang kanyang kapatid. Habang naghihintay ng paliwanag ang ating bida, katulad lang ito ng isang performance. "Natuto ako sa isang Japanese na isang yakuza dati. Ginagamit ang paraan ito, kapag may nangangailangan ng paglilinis o pagtakas ng pagkakakilanlan, sa tingin mo ba ay babaksak siya nito?" Muling sumulyap ito sa kanyang kapatid, syempre at may ilang din mga pagdududa, at kaya naman ito ang importante. Muling tumano ito kung saan lugar na ikinaakala mo na imposible mangyari. Ang Taesan natin ay isang kilalang organisasyon na higit pa sa inaakala mo. Pumasok ang isang lalaki, kumuha ito ng isang insenso matapos sindihan ay inilagay ito sa lagayan.
Pero ang aking kapatid ay namatay na. Lumuhad ang lalaki at ang nagluluksang kapatid yumuko ito, para sa pagbibigay galang sa taong namayapa. At ang pinag-uusapan natin ang nakababatang kapatid ni Baek Do-kyung na patay na. At ang mga mahalagang tao na darating, para makiramay sa akin ay ang mga saksi. Magdududa pa ba siya? Hindi, ayaw niya, at kung sinabi ko, maniniwala siya. Mula sa pakikiramay ng mga tao na nagkumpulang sa lugar na yon, dumating ang isang sasakyan. Nagtaka man ang nasa loob ng sasakyan, ngunit tumuloy pa rin ito. Agad naman napansin ito ng isa sa mga naroon. Ano ba yan? Ito ba ay isa sa sasakyan ng punerarya o pagkain? Or isa itong malalaking tao lang na dumating para sa iisang sasakyan? Sa loob ng sasakyan, habang pinasadahan itong basahin ang pagkakakilanlan sa katauhan ng kanyang kapatid. Ang lalaking ito, ay ang kapatid na twin ng fucker na yon. Narinig ko na siya ay isang director ng kanilang pag-aari, ngunit ano ito? At isa siyang gangster, habang nag-iisip ito, ay napukaw ang isang katok mula sa labas ng bintana ng sasakyan. Sobrang dilim, wala akong makita. Hoy, Ajushi. Hindi pwedeng ganito ka lang pumunta dito. Tumingin ang lalaki sa labas ng bintana, ngunit hindi siya nakikita dahil sa tinted na salamin, matapos ay sumulyap ito sa likod, at nag-utos. Ito ang huling misyon ninyo bago kayo pumasok sa larangan ito. At siguraduhin mong patay na talaga si Baek Yeso, at buksan ang kabaong at kumpirmahin ito. Agad inayos ang sombrero nito at bumaba ng sasakyan, sinalubong nito ng tingin ang lalaki nasa labas ng sasakyan, matalim na tumingin ang lalaki na kasod. Sino ka ba? Ikaw tangina mo, ano bang meron dyan sa damit mo? Katatapos mo lang ba mag-ehersisyo? Sumagot ka asshole. Sabay senyas ng kamay nito, tumingin ang lalaki na tila naiinsulto ito sa ginawa ng lalaki, mabilis kumilos ng kamay ng hangal, sabay ngisi at sa isang iglap napalugmok ang lalaki na tila bale ang braso. Napatingin naman ang mga kasamahan ng lalaking nakasuot, na tila hindi nila napaghandaan ang ganun bagay. Agad sumugod ang mga sabay mura nito, nakahanda naman ang mga hangal agad din sumugod ang kasama nito. Sa pagsugod nito ay nakaiwas ito, at ang isa naman sumugod ay tinamaan ng suntok malapit sa kanyang leeg, matapos ay inikutan ito at sinakal ng braso at nilak ito sa leeg, pilit kumawala ang lalaki hinawakan nito ang braso, namumula na ito at kinakapos na ito ng hininga. Hanggang sa ito ay unti-unti nawala ng hininga, hanggang sa parehong bumaksak ito sa lupa, at nang matapos ito ay tila ba, ito ay isang misyon, na kailangan gawin, tumingin ito mula sa itaas ng hagdan, North Korean Special Force Team 2, agad naghubad ng suit, ang isang lalaki na malaki ang katawan, at bumaba ng hagdan, sinalubong ito ng tatlong hangal na lalaki, ito ay isang pribadong libing ng pamilya, na kung saan ang mga naghatid ng obituaryo lamang ang nakalagay. Sumulyap ng masama ang lalaki, tila ito ay hindi nagustuhan at agad umigkas ang kamao nito sa mukha ng lalaki, patuloy na nagsalita ang lalaki na parang walang nangyari sa pagsapak nito, tumigil ka na at bumalik ka kung saan ka nang galing. TS Financial Group Head of Security, member ng Taesan, Tripartite Organization, Ha Jing-won, Hanam-dong. The Holy Immovable Man, agad dinakma ni Ha Jing-won, ng isang kamay ang mukha ng lalaki, sa kabiglaanan nito ay hindi ito makakilos at makahinga. Mas lalo pang idiniin ng lalaki ng kanyang kamay, hanggang sa mapaluhod ito, habang tinutupi ng isang kamay ang manggas ng kanyang suot na polo na gamit ang isang kamay, at dahil sa pagkakadurog ng panga nito, ay agad itong nawalang ng buhay na bumaksak, naduraj ang panga niya sa pagkakahawak sa kanya. Ikaw bastos ka, huwag kang masyadong maangas, inalisan mo siya ng buhay. Sabay sugod ng dalawa, ngunit alerto ang lalaki malaki ang katawan, malakas at sanay sa pakikipaglaban. Agad na iwasan nito ang isang sumugod na lalaki, nang makatsyempo ay muli ay nadaklot ang panga ng isang lalaki, agad napansin ito ng kasama at muling sumugod ito, galit na nagmura ito. You fucking gangster, agad na sapak ang lalaki. Ngunit tinamaan man at nagkaroon ng konting pasa, ay hindi ito natinag, tumingin lang ito sa lalaki, at muling sumugod ang lalaki at muli itong nagmura. Go to hell, you fucker. Itinaas ni Ha Jing-won ang kanyang kamao, na tila pika na ito at agad ito sinapak ng ubod ng lakas.
Agad ay bumaksak ito sa lupa, habang hawak naman ng isang kamay ang panga ng isang taga-North. At pilit ko makawala ito, inangat nito ang paa, at sinampa nito kay Ha Jingwon. Hanggang nakarating ito sa leeg para malak nito ang ulo ni Ha Jingwon. Ngunit ang kamay nito ay napunta na sa leeg na lalong humigpit ang pagkakasakal nito, pilit na inangat ng lalaki ang kanyang ulo mula sa pagkakabaligtad ng kanyang pwesto, inangat niya ang kanyang katawan na parang nakasakay sa balikat ni Ha Jingwon, at tuluyan nakakawala na nalaglag sa lupa, habang sapaw nito ang ulo. Maya-maya ay napaangat ito ng ulo, na biglang damapo ang kamao ni Ha Jingwon, nang ubod ng lakas sa kanyang mukha, duguan bumaksak sa kanyang kasama na wala na rin buhay. Habang nakatayo si Ha Jingwon, galit naman ang nasa sasakyan na si Chief Jiang, na nag-utos at nakita niya ang lahat. Lintik, mga talunan, nag-iisa lang siyang lalaki kung tutuusin, na kahit isang simpleng trabaho ay hindi nila nagawa ng maayos. Inayos nito ang kanyang salamin na suot, at bumaba ito ng sasakyan, at naglakad na ibinitunes ang kanyang suot na suit. Habang papalapit ito sa lalaki, "Ego, pasensya ka na, sa gulong nangyari. Sa tingin ko ay meron lang hindi pagkakaunawaan dito." Sabay dukot nito sa coat ng isang business card. "Hindi ako kakaibang tao, sabay abot ng business card, ako ang boss ng yumaong si Yiso, dapat ay may pagkakaintindihan tayo dito. Dumating ako upang mag-alay ng aking pakikiramay." Tumingin si Ha Jingwon, pinag-aralan ang kilos nito, matapos ay tumingin ito sa kanyang boss na nasa itaas ng hagdan na bahagyang tumango din ang kapatid ng ating bida, isang senyales na sila lang ang nakakaalam, matapos ay pinayagan na ito na umakyat sa hagdanan. "Tumuloy ka, sige." Samantala sa taas, habang nagsindi ito ng insenso. "Bekiso, patay ka na ba talaga?" Tanong sa kanyang isipan, na hindi alam kung saan huhugutin ang kasagutan, sa huwad nitong panalangin. Pagkatapos si Baek Do-kyung, "Ang dami mo talagang alam?" Habang sinulyapan ang kapatid ng ating bida, bago ang pekeng burol. Habang magkaharap ang magkapatid, "Shit, ang pagtataksil at pagbitay ay kaya niyang gawin, lahat ba ng ito ay ginawa ni Chief Jiang? Ano ba ang dapat nating gawin, patayin ko ba siya?" Ang tungkol doon, sa tingin ko, ay hindi mo na kailangan humakbang pa. "Well, okay, gusto mo kumain ako ng spicy beef soup at bigyan si Tyler, hindi, si Chief Jiang, ako mismo ang haharap sa kanya." Nagpalit ng katauhan ang magkapatid, "Chief Jiang?" Sabay labas ng patalim, "Bakit?" Kasabay sa kanyang paglingon, "Mag-usap tayo ng konti sa ibang kwarto." Nagamit ko ang katauhan ni Hang.